sa mga law enforcement agencies ngayong Holy Week. Thank you. Opo, alam naman po natin na hindi dapat matulog. Yan po ang direktiba ng Pangulo. Hindi dapat matulog kahit Holy Week, kahit bakasyon ng karamihan. Hindi dapat nagbabakasyon ang gobyerno. Mga bubo sila. Ako na magsasabi ng mga bubo sila. Ito ang dagat. Wow, dagat. Ito ang baka. Wow, baka. Ito ay kama. Wow, kama. Sir, order sir, Lazada. Sino nag-order sa'yo? Order ni la Kanila o nag-order sa'yo? kana sir, kana. Ano niya? Yung order ko. Order pa ka sir? Sir, ano, i-section ako sir ha? Who gave you the order? Wa ko kay baro sir. Chip NP. You give the order. Kung ano diyan, chip. Ako nakabayad ng style. So, sino nagbigay ng order kay... Oh, kamot mo. Ang deliver naman ko dire. Bugas daw, isa ka kilo. Dahil lang ha. Oo. Salamat. Look, kinsa naging simutag 20 ang kilo sa bugas. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Kung lalagi ang ganyan, ikaw ay walang pupuntaan. Baka umabot ka hanggang pagtulungan. BBM, nagnegatibo na! Hindi sa drug test, kundi sa rating mga kababayan. Mas nauna pa siyang nagnegative ang rating mga kababayan kaysa sa nagnegative sa drug test. Welcome back to my channel mga guys. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo nagsimba dyan? Kumusta yung galing sa simbahan? Kung hindi pa kayo nagsimba, wag muna kayong manood. Magsimba muna kayo mga guys. No? Let us acknowledge the sacrifice of our Lord Jesus Christ itong Holy Week na ito. And alright, dito na tayo mga guys. No? Unahin natin po itong mga OFW. Talagang nag-aalboroto na po talaga mga guys. Kasi this is alarming. This is alarming. Ang explanation ng COMELEC dito, hindi po katanggap-tanggap. Yung rason nila na for anti-vote buying, mababaw na dahilan po, kontra po sa importante na data na dapat malaman ng taong bayan kung sino ang binoto namin. Di ba? Ano bang mabigat doon? Yung anti-vote buying na plano nyo or talagang maibigay sa taong bayan na credible ang itong eleksyon na ito? Paano namin malaman na credible ang eleksyon pag hindi namin alam kung sino binoto namin, di ba? Yan, malaking, talaga yan, malaking sampal yan, sa COMELEC. Hindi po yan katanggap-tanggap. Alright, pakinggan natin itong OFW mga guys. Let's go. Para maraming hindi makabutar. Pinahirapan nyo kami mga OFW. My gosh, sinasadya niyo ba ito? Sinasadya nyo? Para maraming hindi makabutar? Kasi alam niyo yung sa time ni Tatay Digong, nag-landslide si Tatay Digong. So kaya ginagawa niyo itong mga online voting. Kayo nga yung nakaupo. Ang hirap sa Pilipinas, hirap lahat. Kahit sa eleksyon, ang hirap magbutar. Ganito ba ginagawa niyo sa mga OFW? Kaya nga, love namin si Tatay Digong kasi si Tatay Digong lang nagbigay ng mahalaga sa mga OFW. Ngayon ang ginagawa niyo sa amin, dami ngayong di makabutar. Almost 40% lang ang naka-registered ata ngayon. Marami ngayong hindi makabutar nga OFW. Walang hiya kayo talaga, government ngayon ng Pilipinas. Walang hiya kayo, kakapal mga mukha niyo. Sinasadya niyo to. Alam ko, sinasadya niyo. Para maraming hindi makabutar. Diba? Diyan tayo dihado mga guys. Saan tayo magsumbong ngayon dito? Sa Korte Suprema na naman? O di kaya isumbong nyo doon kay idol nyong si Rocky Tulfo. Oy Tulfo, asa na ba ang boses mo? Diba? Dati ito ang boses ng masa. Boses tagapagtanggol ng masa. Tagapagtanggol ng OFW. Anyari, Tulfo. Ito, para sa iyo to, Tulfo. Makinig ka.
Pala nang intro-intro siya si Rafi Tolpo. Galit sa masama, akala ko totoo. Pero pag nakita niya si Liza, takot din pala to. Hoy, di ba ikaw ang aming pambato? Huwag kang matakot, gamitin mo ang bunganga mo na walang sinasanto. Akala ko ba tagapagtanggol ka ng mga Pilipino? Bakit ngayon hindi ko na alam kung ikaw ay napaano? Tila nananahimik ka, takot ka mabawasan ang supporters mo, no? Alam mo, sir, hindi na mabilang ang kanilang pagkakamali. Bakit hindi ka man lang nagsasalita? Totoo ba na ikaw ay makapili? Sir Rafi, noon busis ka ng mga inaapi. Ngayon bigla ka na lang naging pipe. Huwag mong isipin kung ang makakalaban mo ay higante. Sapat na sa mga tao na malaman nila na ikaw ay tunay na kakampi. Kaysa umasa sila sa mga tulog na parang sa umaga di pa nakahigop ng kape. Di ba? Kasi takot din ito mga to kay Madam Lisa. Sino ba yung Lisa na yan? Ang iba, yung si Hatanas. Oo. Meron daw nag-comment kay Topacio na ano daw, pwede ba daw ipapako sa krus itong si Abante? Sabi niya, wag naman, kasi parang tao rin naman niya. Ini Topacio. At dumako naman tayo dito mga guys, no? Dito kay Castro. Alam mo ito, Castro? Saan ba talaga nilagay mga utak ninyo? Hindi ako makaget over ito mga guys. Saka sinabi niya na sa Holy Week daw, ang direktiba ng Pangulo ay hindi dapat na matulog. Ano ba ito? Totoo ba ito? O, naging executive order ba ito, Castro? Kahalinawin mo. Is that an executive order? Holy Week. Ako po, nakakatakot po yan sa mga personahe ng gobyerno po. Baka lahat mag-leave na pag ano, yung Holy Week. Diba, Castro? Grabe ka, baliktad yun, Ginoo ko. Saan na lang eh, this is ridiculous. Ako po, pati bata, magugulat ha? Yan ba ang utos ng gobyerno ba? Ayoko na maging pulis. Bawal matulog. Ayan na. O baka ibig niya sabihin bawal matulog na pwede na kayo magpulburon. Ako po, di ba? Parang ganyan naman ang mga naratiba ninyo eh. Para na kayong mga endorser po ng mga ganyang bagay. Ako po. Diba? At paliw na tayo dito sa pamahalaan natin mga guys. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Shout out dyan kay Tatay Digong. Kita niyo yung kuha na ito. Ito bago to. Recent na kuha to yata sa ano to eh, sa Hong Kong. Diba? Tatay Diggs, mabuhay ka. And God bless you po. Alright, thank you for watching mga guys.